Near equatorial trough sa silangan ng Mindanao at sa katimugang bahagi ng Mindanao magdudulot ng mga ilang mga moderate and heavy rain showers. Northeastern at silangang bahagi ng Southern Luzon magiging mas maulap ulit at mga di nasa mga isolated rain showers. Pero kanluran ng bahagi ng Northern Luzon kabilang na ang Mimaropa, asahan ang medyo fair weather at maaraw na may ilang mga partly cloudy sa maghapon. At geomagnetic field, naka-unsettled. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 27, 2024. Ang oras ng ating voice prompt ngayong tanghali ay alas 12:26 na o 27 na ng tanghali. Well, medyo malilitay na konti ng bagya dahil lumabas po kasi ang inyong lingkod dahil may importante lamang nilakad ng maaga. Kaya medyo tinanghali tayo ng dating at hindi agad tayo nakapag-report para ngayong kaninang umaga. Pero ang i-report ko ay para sa hanggang ngayong tanghali at hanggang mamayang gabi na po ang magiging advantage ng ating analysis and report para naman makabawi-bawi ngayong tanghali at nitong hapon. At makikita natin na natili naman since kaninang umaga ay naging fairly weather po tayo pero inaasahan po na medyo gloomy at mostly cloudy ang umiiral dahil nga po sa ating umiiral na at least huling bugso ng northeasterlies na sumasalpok naman sa ating easterlies na nagdudulot ng medyo parang shale line o diffuse shale line sa bahagi ng Eastern Mindanao area o halos equatorial trough na nag-accumulate na halos diffuse shale line na rin na maituturing. So sa ating current conditions ngayong tanghali ay gloomy pa rin, klaro at mostly cloudy. Umiiral din sa amin sa Caloocan ngayong tanghali at nanatiling medyo may maaraw na sumisikat sa amin despite na full cloudy tayo at expected na medyo windy tayo ngayon dahil unti-unti nang namamaalam ang ating amihan season. Sa lowest temperature na naitala kaninang umaga dito sa amin weather station, nakapagtala kami kaninang 6:05 AM ng 24.6 degrees Celsius na lowest temperature. Pero kahapon nakapagtala kami ng mataas at malinsangan pa rin na temperatura na nasa 33.5 degrees Celsius na temperatura na pinakamataas na naalinsangan sa amin, pero sa heat index ay bumaba po sa 37.6 degrees Celsius ang init pandama namin kahapon. Pero kung itatabi natin sa mga heat indexes ni Pag-asa kahapon, ayan, pinakamataas ang Calapan Oriental Mindoro na nasa 42 degrees Celsius po ang kanilang init pandama. So ibig sabihin lamang ay halos sa pumapangalawa lamang kami sa Caloocan o pumapangatlo dahil nasa 37.6 pala kami. So, halos pangatlo o pang-apat lamang kami na may pinakamataas na heat index. Ibig sabihin, medyo comfortable sa amin since kahapon dahil medyo bumaba nga po ang ating temperatura dahil sa umiiral pa rin na huling bugso ng northeasterlies. Pero sa P16 in past 24 hours, nangunguna ang San Jose dyan sa bahagi pa rin ng Mindoro at umiiral pa rin ang dry spell dyan na nasa 35.8 degrees Celsius. Napaka-maalinsangan nilang temperatura dyan. Sa Baguio City ay sumarado po sa 14 degrees Celsius ang lowest temperature po dyan. At sa Inulan ay ang bandang Davao Airport na inulan lamang sa kanila ng 6.6 mm na total rainfall. So far, meron tayong space weather status yung ating geomagnetic field at least nasa 3.67 yung KP index na nito. Although tahimik naman so far ang ating solar X-ray flux, na yung mga possible of solar radiation ay ine-expect na nasa 50% pa rin ang tsansa. According sa forecast mula ngayong araw, in 2 days next, ay nasa 50% ang nasa R1 category, R1 to R2 radiation o solar radiation na maaring magkaroon ng radio blackout sa atin sa iba't ibang panig ng mundo kung saan tatamaan ng mataas o at least katamtaman o minor na solar flux. Bagamat tahimik ito at normal naman sa ngayon ay wala naman tayong naitaas na X-ray events so far since kaninang madaling araw. At puro C category naman ito
at naapektuhan lamang ng bahagya ang ating magnetosphere dahil sa nasa unsettled po ang ating geomagnetic field. So medyo nababounce po ng konti yung magnetosphere natin. Ayan, medyo nagkakaroon ng bouncing at kung sisilipin natin sa magnetometer ay nagkaroon nga ng bouncing sa ating parallel at earthward position ng ating magnetosphere. And ayon sa magnetometer na sisilipin natin ngayong araw at halos kanina ay pumitik at naglalaro sa lowest earthward na nasa 43.37 nanotesla at yung H parallel naman ay nasa at least 86.5 yung nanotesla nito. So medyo malakas din ang bouncing at kung sisilipin natin sa ionospheric events ay apektado po ang bahagi ng Southeast Asia kasama po ang Pilipinas. So, at masyadong malaki yung zoom ng ano na to Bakit masyadong malaki yung zoom? Anyways, kung sisilipin ninyo ay halos apektado po ang Mid-Pacific kasama na ang ilang portions ng Pilipinas. So, kung sakaling magkaroon ng ilang interruption sa mga radio communications, ay very minor lang naman ito sa ngayon. At expected lamang na minor din ang auroral effect at wala naman tayong so far na may malalang solar wind na paparating. At so far, kalmada ito hanggang sa susunod na 24 at 48 oras at wala naman tayong nakikitaan na very abnormal sa ating solar wind na tumatama. Bagamat normal speed pa rin ito na nasa 440.5 km a second o katumbas ng 1.585 million kilometers per hour yung wind speed o solar wind speed po na pasok pa rin sa normal speed according sa ating ginagamit na real-time graph. Siyempre, courtesy of GOS NASA, makikita natin na nasa normal speed pa lang naman din ang ating solar wind. So wala masyadong event ngayon at bantay-bantay na lamang natin yung geomagnetic field na nasa unsettled nga po. At kung titingnan naman natin, merong nakamoderate si Taal Volcano. Silipin natin yung kanyang MODIS. Bagat nasa moderate at 23 megawatts lamang ito, pero medyo may magmatic intrusion po sa pinakabunganga niya. So, ibig sabihin, medyo may na-expect natin na may paglakas ng pagbuga ng kanyang SO2 emission at ang confidence ay 88%. So, ibig sabihin lamang, medyo mainit po ang temperatura at na-detect ang presensya ng magmatic intrusion. So, masid-masid na lamang. Kung sisilipin naman natin, hopefully, live ang CCTV sa may bandang Lipa, Batangas, makikita natin ay halos kalmado naman si Taal, except na lamang sa pagbubugan nito ng SO2 ngayong tanghali. At makikita natin sa live CCTV sa may bandang Lipa, Batangas, ay kitang-kita naman natin yung portion kung saan nandirito yung Taal ay puro SO2 lamang ang nakikita natin na ibinubuga. Samantala sa latest na synopsis report mula kay PBOX, kung sisilipin natin kaninang 8 o'clock AM, dadagdagan lang natin ay wala naman nakikitaan na anumang volcanic earthquakes at mukhang bahagyang bumaba ng kanyang SO2 emission since nung kahapon ay nakapagtala lamang ng 5,395 tons. Mukhang pinakamababa na ito sa nakalipas na 4 na buwan na nakaraan o halos sa kalahating taon. Halos sa pinakamababang na itala kay Taal na nasa 5,395 tons a day lamang. So mukhang napakakalmado niya. However, sa ating MODIS, mula sa data feed ay tumataas ito, nagmo-moderate at mataas ang confidence niya at 88%. So medyo bantay-bantayin pa rin natin mga folks. Although normal si Taal according sa ating mga datos. Diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo drier na naman tayo, 58%. At ating atmospheric pressure ay natiling bahagyang mataas pa rin at 1,014 hectopascals dahil sa presensya pa rin ng northeasterlies at mabagal itong bumababa. Sa high tide and low tide, at medyo drier tayo, nasa 58% nga po. So expected na mabilis magpatuyo ng mga sinampay sa atin mga gusto maglaba ngayon. Sa high tide and low tide status, may 4 hours and 48 minutes tayo to low tide. So, kasalukuyang medyo mataas pa rin ang level ng dagat dyan sa may Manila Bay. So, tuloy-tuloy pa rin tayo pwedeng mangisda dyan. Pero mga
mga bandang 5 p.m. ay nasa maximum low na ito. So medyo pababa na po ito sa loob ng 2 hours. So bilis-bilisan na po natin mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:14 a.m. at inasalulubog ito mamaya at 6:03 p.m. At ang pagsikat naman ng ating buwan na waning gibos at 93% illuminated, sisikat ito mamayang gabi at 8:09 p.m. at kinabukasan na ng umaga ito lulubog at 7:43 a.m. So, ibig sabihin lamang nito is mababa pa at wala pa sa pinaka-elevation ngayong umaga ang buwan. Mamayang gabi pa ito sisikat. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na ng Miyerkules, magiging partly cloudy naman. Pagpatuloy pa rin ang mga ganitong klase ng weather systems natin na medyo maaraw na nagiging gloomy na pagdating ng hapon. Inaasahan natin na hanggang bukas na Miyerkules magiging cloudy ang ating maghapon, pero expected pa rin natin na magiging maaraw ang ating maghapon despite na nagkakaroon ng partly cloudy madalas. Ang highest lowest temperature expected natin in 2 days, maglalaro sa 32 degrees Celsius. Ang highest at ang lowest temperature expected natin ay naglalaro sa 23 degrees Celsius pare-pareho. At kung titingnan natin sa short-term weather forecast natin, almost stationary ang magiging weather system natin dito sa Metro Manila hanggang sa susunod na Miyerkules na ito. So, kung babasahin natin ang percentage, mukhang mataas-taas na nasa 65% na mas madalas partially cloudy tayo mga folks. Sa ulat lindol, so far, mula kaninang madaling araw ay wala pa naman tayo na itala na magnitude 4.0 pataas at mula kaninang 12 a.m. At least pinakamataas na, naglalaro sa 3.6 magnitude 3.6 ang lakas ng lindol. Ang huling latest na naging paglindol ay dyan sa may bandang Davao Occidental, sa may bandang Sarangani pa rin, bandang Balut Island. Pero halos sakop na ito ng Malaysia. Kung susukatin natin, halos sakop na ito ng Malaysia. Bakit pinapasok pa rin ni P-Box ito sa vicinity ng ating bansa? Halos wala na ito sa Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin dito. However, dahil wala tayong magagawa, galing yan sa automated na gine-generate ni P-Box, kaya nagkakaroon tayo ng feeding din sa ating webpage na ganyan at pasok pa rin sa ating teritoryo. Pero may kukonsider na natin yan na hindi na natin sakop yan, kundi sakop na ng mga taga-Malaysia na. So far, wala pa naman tayo na mahigit sa magnitude 4.0 ang naging paglindol mga folks. Diretso agad tayo ngayong tanghali sa ating ginagamit ng satellite imagery at makikita natin ang tuloy-tuloy pa rin na pag-usbong ng huling daloy ng ating northeasterlies mga folks. So expected sa gabi at madaling araw, mararamdaman pa rin natin yung lamig na simoy ng hangin na. However, yung easterlies ay patuloy pa rin na nag-accumulate dito sa may bandang silangan baybayin ng ating bansa na magdudulot po ng mga kaulapan at asahan ng mga isolated light rain showers kalimitan. Mula dyan sa bandang extreme Northern Luzon, pababa na yan ng Central Luzon kasama na ang Metro Manila. Pero ulitin natin ang kalurang bahagi ng Luzon ay ang mas mataas po na dry spell at tagtuyot sa area na yan mga folks. So take note na lamang yan mga folks. Pero pagdating sa silangang bahagi ng Luzon, pababa na yan ng Southern Luzon, magiging mas gloomy po. At expected din ang mga ilang isolated light rain showers ang mas madalas nating uulanin dyan. Hanggang dyan sa bandang Mimaropa, Southern Luzon, kasama na ang Masbate, Marinduque, Panay Island, at dyan sa bandang Masbate, and the rest ng Visayas area. Typically, mga light rain showers ang madalas na iiral. Pero pagdating sa bahagi po ng Mindanao, dahil po medyo may surface trough po, na near equatorial trough na medyo nag-accumulate sa bahagyang malamig na simoy ng hangin dito sa may silangan, although separated, ay nagkakaroon ng medyo trough conditions dito sa area ng silangan ng Mindanao at Davao Region na magdudulot ng mga moderate and heavy rain showers, lalo na ng mga dyan sa area ng Sarangani area. Ingat po sa potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa, wag naman sana mangyari, kabilang na ang Sarangani, General Santos, and the rest ng dyan sa bahagi ng Coronadal at expected din papasok yan ng Digo City at the rest ng Sorsogen na aabutan kayo ng mas maulap na yung papurin at asahan ang mga ilang light to moderate showers at posible ring mga heavy rain showers mula dyan sa General Santos City hanggang Sarangani.
And the rest naman ng Davao Region, sa katimugan ng Mindanao, magiging partly to mostly cloudy rin ni Iran. Nagkaroon man ng mga isolated cases of rain showers, typically mga ilang light to moderate showers. Pero pag naglapit ang surface trap nito sa katimugang bahagi ng Mindanao, expected po ng mga moderate and heavy rain showers po ang iiran. So magdala po na pananggalang sa posibleng mga pag-ulan at hindi rin sikat ng araw dahil manatiling humid po ang sentro ng Mindanao, kabilang na ang Sorsogon at Northern Mindanao area. Typically, puro isolated rain showers lang din ang iiral dyan, kabilang na ang Compostela Valley, Surigao at Agusan del Sur, Agusan del Norte at buong bahagi ng Surigao del Sur area at Surigao. So, magdala na lamang siguro na mapananggalang sa tindi sikat ng araw kung hindi man kayo ulanin ng mga ilang light to moderate showers na nasa at least 25% ang tsansa na uulanin sa inyo, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Anytime from now, within 24 to 48 hours, posibleng may lumapit na surface trap dyan sa silangan na tumawid ng galing Palaw, expected na mga ilang moderate and some heavy rain showers. And so far, wala pa rin naman tayo na inaasahan na anumang pamumuo na anumang weather disturbance sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nanilitiling way below normal po ang water moisture natin sa bansa. Halos, maliban na lamang sa katimugang parte ng Mindanao na mataas-taas pa rin ang saturated water vapor sa kanila, kaya medyo mas normal o to above average rainfall po sa kanila dyan. Pero sa nalalabi ng bansa, nanatiling wala po at napakababa pa rin ng tsansa nating uulanin. Pero yung patuloy na daloy pa rin ng northeasterlies ay unti-unti na pong humihina na po at pagpasok po ng unang linggo ng March ay unti-unti na ring numinipis yung mga daloy ng northeasterlies natin dahil yung malamig na hangin dito sa may bandang China and the rest hanggang Siberia ay unti-unti na ring umaangat dahil po yung ordinate ng ating position ng vernal equinox ay halos magwa 100% na po. Malapit na. So, yung dahil sa magba-vernal equinox na po, yung init natin sa may bandang West Pacific, mas tumataas na po ng husto sa tinding sikat ng araw. Dahil lumalapit na nga po dyan yung tutok ng haring araw, kaya yung temperatura dyan ay mas umiinit na po at yung daloy ng onset, yung oscillation ng malamig na hangin sa norte ay unti-unti na pong lumalayo na rin konti. So, makikita pa rin natin na may manipis pa rin yung northeasterlies, pero hinti-hinti na nga po itong mas humihina pa habang lumalapit ang ating vernal equinox. At makikita naman natin sa mga computer models ay wala pa rin nakikitaan anumang weather disturbance na makikitaan natin except na lamang sa mga surface trap na namumuo dito sa may bandang Southern Mindanao area at mas tumataas na po ang intertropical convergence zone na namumuo dito sa katimugang bahagi ng Mindanao. So sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng mga ilang mas madalas ang pag-ulan unti-unti ang mga taga Southern Mindanao, especially sa mga taga Davao Region na. So medyo paghandaan na lamang yan mga folks. At dahil sa mga posibleng na mga pag-ulan sa bahagi pa rin ng Southern Mindanao, especially ng Davao Region at ilang portions ng Sorsogon ay nasa moderate po ang General Flood Advisory and Warnings mula kay Pag-asa. So take note na lamang just in case magkaroon kayo ng mga kalat-kata pag-ulan dyan, lalo na mga taga Compostela Valley, Davao del Norte, kabilang na ang Davao del Sur, and portions na rin na dyan sa may bandang Coronadal at Sarangani. Typically, mga ilang pag-ulan at magkaroon man ng mga moderate and heavy rain showers, lalo na dyan sa bahagi ng katimugang parte ng Coronadal at General Santos City, ingat at iwasan na lamang po na maulanan at iwas po sa posibleng mga pagbaha at dahil sa mga biglaang malakasang pag-ulan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, February 27, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Martes, February 27, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga na-miss natin na hindi natin nabanggit ngayong tanghali sa pag-report. At kung na-miss nyo man kaninang umaga, may historical naman tayo na pwede nyo makita yung pinaka-historical. Para sa gusto nyo malaman yung mga earlier event ng ating weather systems, makikita naman ninyo lahat maging sa pinakamadaling araw yung pinakahuling naging event ng ating weather system. So, hindi pa rin tayo magmi-miss. Silipin nyo lamang sa aking website at kumpleto na po yung inyong gustong malaman. At mula sa ating data feeds mula sa weather station mismo sa Caloocan para sa mga real-time na gusto nyo malaman at sa data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.